Sa San Fernando, Cebu, natagpuan ang bangkay ng isang lalaki na minarkampang tulisan. Sa Cebu City, isang batang babae naman ang nagreklamong ginahasan ng kanyang lolo at dalawang tiyuhin. Saksi si Chona Carrion ng GMA Cebu. Mapait ang naranasan ng babaeng 10 taong gulang na taga-barangay Kasambagan, Cebu City. Kwento ng bata, noong Marso at nitong Mayo, inabuso siya ng kanyang tiyuhin na kapitbahay lang nila. Sa galit ng kanyang ama, binugbog niya ang sospek na kalaunay nakatakas. Dumulog na ang mga magulang ng bata sa Mabolo Police Station. Kaliwat ra niya, ilarang gingon anak ba? Paita ni mga tawhan na, mga way puangod. Mga baboy. Noong 7 taong gulang pa lamang pala ang bata, ginahasa na raw siya ng kanyang lolo. Nang sumunod na taon, inabuso naman daw siya ng isa pang tiyuhin. Nakakulong na ngayon ang dalawa pero dahil sa kasong pagnanakaw, di raw nakapagsumbong noon ang bata dahil pinagbanta ang papatayin. Grabe ang trauma na na-experience aning bata ron. I have already instructed my women to expedite the investigation and then prepare for the filing of the case. Nanawagan kay President-elect Rodrigo Duterte ang ama ng biktima. May naman tinuodang ko ni Presidente Duterte. Ang bitayo ng mga pabitay na. Sa bayan naman ng San Fernando, balot ng plastic at masking tape ang isang bangkay na natagpuan sa barangay Balod. Sa isang papel, nakasulat na isa umanong tulisan. Nakitaan ng marka sa leeg ang bangkay. Lalaki pero nakabihis pang babae. We are looking into the possibility that those tags are made to mislead us. May ganitong mala-vigilanteng estilo ng pagpatay kamakailan. Isa lang dyan ang natagpo ang bangkay sa Bukawi, Bulacan na nakagapos at balot ng packaging tape. Sinabitan din ito ng karton na nagsasabing isa siyang drug pusher. Ako si Chona Carrion, ang inyong saksi.